I'm Dr. Carissa Calibag. I am a rehab medicine specialist here in the Medical City, South Luzon. So for today, we are going to discuss a little bit about scoliosis. So ano ba ang scoliosis? So ang scoliosis ay isang kondisyon wherein there is an abnormal curvature, sideway curvature of the spine. So ito ay pwede mangyari sa cervical spine, sa thoracic, sa lumbar. Actually, buong likod natin pwede siya maapektuhan. But the most common areas of your scoliosis that is affected would be your thoracolumbar areas. So when we talk about scoliosis, ano ba yung nagiging sanhi ng scoliosis? So ito ay actually pwede mangyari sa bata, pwede rin sa matatanda. Sa childhood, ang usual causes niyan, pwede magkaroon ng vertebral anomalies, from birth defects, mga ganyan. Pwede rin yung tinatawag na cerebral palsy, yan, kasi nagkakaroon ng weakness doon sa muscles natin sa likod, kaya tumatabingi. Minsan, yung spinal cord injuries sa bata, pwede rin mag-cause ng scoliosis. And alam nyo ba na kahit yung hindi pantay na paa, for some orthopedic reason, hindi pantay yung paa, can also cause scoliosis sa kabataan. So, why does scoliosis develop more often in late childhood? So, in scoliosis, meron tayong tatlong category sa mga bata. So, yung una, yung may tinatawag tayong infantile scoliosis. So, ito ay nangyayari from birth to 3 years old. Pagdating naman ng mga 4 years old na hanggang puberty, may tinatawag tayong juvenile scoliosis. And when they reach puberty, yung teenage years, meron tayong tinatawag na adolescent scoliosis. So, yung adolescent scoliosis, usually binabantayan talaga natin yan. Bakit? Kasi nandoon yung growth spurt na tinatawag. So, the growth spurt, mas doon tumatangkad ang bata, so mas nagiging vulnerable sila to the curvature of the spine. Sabi nga sa literature, the earlier the diagnosis of your scoliosis, mas dapat obserbahan, mas kailangan bantayan dahil mas malaki yung chance nila na mag-progress yung pagkurba ng likod nila. So, what causes scoliosis in adults? So, ang scoliosis pwede rin mangyari sa mga nagkakaedad na, So, sa mga advanced age, usually isang tinitingnan natin would be your osteoporosis. So, yung osteoporosis, yan yung nagiging marupok yung buto na natin sa likod because there is demineralization. And since merong demineralization, yung normal height nung buto natin sa likod, lumiliit yan or naiiba, nagkakaroon ng anterior wedging na tinatawag. So, kapag nagkaroon ng ganoon na effect yung osteoporosis, kasunod na niyan na pwedeng mangyari yung scoliosis. So, magkaiba sila ha. So, sa adults, tititignan natin, usually merong mga predisposing factors kung bakit sila nagkaka-scoliosis. Isa rin, nagkakataon na during adulthood lang sila natitest, na nagkakaroon ng imaging na kanilang likod. Yun pala, meron silang congenital defect dati pa. Pero ngayon lang na naobserbahan or nakita on imaging. So, yung mga hemivertebra na tinatawag na late adulthood na hindi nakita, yun, pwede rin mag-cause yan ng scoliosis sa ating mga aging population. And of course, your spinal cord injury na high thoracic level, yan. Kasi nagkakaroon ng hindi na nasusupport ng muscles natin sa taas, kaya kumukurba yung likod natin. So, those are one of the most common causes ng scoliosis sa adulthood. So, paano ba minamanage ang scoliosis? Ang pag-manage sa scoliosis, binubuo yan ng isang team, iba't ibang specializations ng mga doktor ang humahandle dapat sa kanila. So, nandyan yung mga kaibigan natin sa orthopedic department, nandyan rin po kami dito sa rehab. Kasama namin sa rehab ang mga physical therapists natin, mga occupational therapists natin na tumutulong sa mga pasyenteng with scoliosis. So, sa rehab, pag nakita na namin yung pasyente, dinedetermine namin yung kurba ng likod nila. So, please, pag nagkumonsulta po kayo, dalhin nyo po ang inyong imaging, yung mga x-rays, kasi tinitignan namin kung gaano kalala ang inyong pagkurba ng likod o yung scoliosis. So, kapag nakita namin, mga 10 degrees lang yan or
a little bit more than 10 degrees, usually physical therapy would do. Tapos, obserbahan na lang namin siya kung may progression. Pero, let's say, umabot na siya 20 degrees, 25 degrees, tapos meron na talagang simptomas na sumasakit ang likod, medyo mas hirap huminga, mabilis mapagod. Yan, mukhang aside from physical therapy, nagbibigay na rin tayo ng orthosis na tinatawag. So, yung orthosis o yung brace, yan, may iba't ibang uri kaming binibigay. Kaya kailangan talaga dala nyo po yung mga x-rays nyo kasi dinidetermine namin nasaan yung kurba ng likod. Nasa taas ba siya? Nasa baba ba siya? Gaano kalala? And ang importante sa amin, yung apex na tinatawag din. No? So, yun yung maximum point kung saan kumukurba yung likod in scoliosis. Dinidetermine namin yun kasi it will help us in planning the brace na ibibigay namin sa isang pasyente. Nandyan yung exercise prescription na kailangan gawin ng pasyente everyday. Hindi lang during therapy, pero everyday talaga para magtuloy-tuloy yung kanilang pag-improve ng kurba ng likod. Okay? So, let's say, nag-therapy na, may brace na rin, hindi pa rin okay yung pagkurba or napansin namin na lumalala ang pagkurba nung likod and nahihirapan na rin huminga, no? Yung nagkakaroon na ng pulmonary dysfunction. Usually, nire-refer na rin namin sila to our friends in orthopedic department. So, yung mga spine specialist po natin, dinidetermine nila baka kailangan na ng operasyon para mapigilan yung pagkurba ng spine ng isang pasyente. After surgery, kailangan itutuloy pa rin si therapy. No? Hindi doon natatapos ang management talaga ng scoliosis. So, tuloy-tuloy siya talaga. So, in rehabilitation, no, kapag kayo ay kumonsulta sa amin and ma-determine namin na kailangan nyo ng brace or ng orthosis, may iba't iba tayong klase. Kapag, kunyari, nakita namin yung apex o yung pinaka maximum point ng pagkurba ng likod nasa T7, yan, usually, or at T7 pababa, usually nagbibigay kami ng tinatawag na Boston brace. Kapag medyo mataas naman, meron tayong tinatawag na Miami brace. Pero kapag kasama na yung leeg doon sa pagkurba because of the scoliosis, Milwaukee brace yung usually na binibigay namin. Kaya talagang kasama OT or occupational therapist sa management ng scoliosis kasi sila yung gumagawa. Or pwede rin naman na yung prosthetics and orthotics specialist, meron din ganun kasi sa rehab. Nagpapatulong din kami sa kanila para paggawa ng brace natin. Okay? So, for scoliosis that are mild, no, na kaya naman i-therapy, we usually refer them to our friends in physical therapy dito sa rehab. So, tuturuan kayo ng mga exercises na pwedeng gawin sa bahay at syempre during your sessions dito sa TMC South Luzon. So, ano bang mga exercises ang pwedeng makatulong para sa mga pasyente natin with scoliosis? Hi, I'm Andrea. I'm a physical therapist from the Medical City South Luzon. Sa video po na ito, ay ipapakita po namin ang mga basic exercises if you have scoliosis. Number 1, single knee to chest. Pull po ni patient yung isa niyang tuhod papunta sa kanyang chest to stretch our muscles, lalo na po yung ating buttocks. And pwede po natin itong i-hold for at least 15 seconds at i-repeat po natin to ng 3 beses. After 15, then rest. Next will be the double knee to chest. Yung dalawang tuhod po ay ipupull naman po ni patient papuntang chest ulit at i-hold po ulit natin ng 15 seconds at i-repeat po ulit natin ng 3 beses. After 15 seconds, relax po. Next will be the piriformis stretch. Ang isang tuhod po ni patient ay naka-bend. Ang isa po ay tinutulak po ni patient at may mararamdaman pong banat po dito, banda sa may kanyang buttocks at legs. Hold po ulit natin to ng 15 seconds at i-repeat po ulit natin ng 3 beses po. Okay? And relax. Pang-apat, meron tayong tinatawag na cat and camel exercises. Tayo ay nakaluhod at nakatuon ang ating mga kamay. At i-move ng pasyente ang kanyang hips up and down. Okay. Pwede natin itong ulitin ng 10 beses. Huwag niyo pong kakalimutan ang inyong ulo habang tinataas at baba ang inyong hips. Okay.
Pang-5, meron po tayong Superman exercises. Si pasyente ay nakadapa at ang kanyang dalawang kamay ay naka-forward. Then, after, ililift ni patient ang both legs at both upper arm. Okay? Pwede po natin itong i-hold for 7 seconds at pwede po natin itong ulitan ng 10 beses para mas-strengthen po natin ang mga muscles po natin sa back. Huwag po natin kakalimutan, i-tuck ang ating chin habang ginagawa or ililift ang ating mga kamay at paa. If you feel any pain or any discomfort, please stop immediately and seek medical advice from your doctor. So if you have additional questions or concerns at gusto nyo pong magpa-assess ng inyong likod to see kung meron kayong scoliosis, pwede nyo po kaming bisitahin dito sa The Medical City, South Luzon, 2nd floor. If you like this video, please follow our every page and subscribe to our YouTube channel for more health videos. And don't forget to hit the notification bell.